First of all, I was against her because of the kakampings. Because when I started speaking about PRRD, sila yung pinakabastos against sa akin. That's why I was so against her. Hindi naman sa kanya talaga personally. I mean, of course, she said some stupid shit, but, you know. Had the kakampings been better? Or had the kakampings been how they are now? Kasi alam mo, kaya siguro bumait din ng mga kakamping, natalo eh. Kasi sa totoo lang, yung mga kakamping na iniinsulto ako dati, naging mabait sa akin ngayon. Bakit? Tinalo ko eh. Sa totoo lang, that's it. It was just that particular win that reminded the kakampings, know your place. And then, kaya nga diba, sinabi ko sa isa kong video, kahit scroll down mo pa, na sinabi ko that the kakampings, diba, that susundin ng mga DDS ang ginagawa ng mga kakamping. Kasi ang mga DDS naman, nung nanalo, naging asshole. Naging asshole, tapos naging fake news peddlers. Kasi they want to keep on to the power because they were drunk. You get what I mean? They were drunk. Ang mga kakamping naman, di ba, yung mga let me educate you, napaka high and mighty ang tingin sa sarili. Kasi oo, ibigay ko yan. Lenny offered good governance. But hindi rin ako papayag na manalo ang mga kakamping. Hindi ako papayag na 6 years yung mga bully ko, yung mga hindi ako kinilala, yung mga binastos ako, mananalo to be more of an asshole and a bitch. Kaya tinan mo ngayon, equal footing. Tinan mo ngayon, nabaliktad. Ang mga DDS naman ngayon, ang kumonte dahil sa mga ugali nila. Mas kumonte ang mga DDS na feel nilang marami sila. When in fact, nakalimutan nila that the base of their win was the Marcos loyalists. Kaya nga, di ba, ginawang partner ni Sara because pwede ba yan? Tatakbo kang presidente, tatakbo kang VP pero wala kang presidente? Ano yun? Di ba? That's really what it is. And I said this in the video, I think, back in 2021, that the reason why Lenny lost, it wasn't because of her personally. Kasi no matter, sa totoo lang, no matter how well you are, how good you are, alam ko yun. At abogada siya eh. Diba? Abogada siya, asawa pa siya ni Jessie and all these things. Pero yung mga kakamping did not deserve the win. Uulitin ko yan. And hindi ko yan i-let go. You did not deserve to win. Because, had you been better, diba? Had you not attacked me first, ay day, iba ako. Diba? I always give you back the energy that you give to me. Had you been nicer, at di nyo ako hinusgahan just because I said something about PRRD, kasi sa totoo lang, I did not speak against Lenny agad-agad. I know talaga that I only spoke against Lenny when I was attacked by her supporters. And because kaya nga, she said some stupid shit. Hindi ako nag-character development na nag-iba yung mind ko about Lenny. Binoto ko nga siya, di ba? Pero nakakalimutan nyo kasi, di ba? And ito kasalanan din to ng mga DDS ha. Ang feeling nyo kasi, pag binoto mo ang isang tao, hindi mo na pwedeng ayawan ang mga ginagawa nila. Hindi kasi ibig sabihin na pinili ko si Lenny noong 2016. Diba? Na wala akong, kumaga na hindi pwede na ayawan ko ang mga ginagawa niya. Like, you would support somebody that says that the Philippines only has 1,700 islands. Di malamang yun lang din yung nagpapanalo sa kanya. Diba? Ibabalik ko talaga yan. Pangalawa, ngayon, ang mga DDS would say na balimbing ako kasi I switch sides ko, no? Eh, hindi nila nakikita yung mga ugali ng mga anak ni Duterte dahil kilala ko ang mga anak ni Duterte, sila hindi. Sila, di ba, sayang-saya sa tingin nila sa mga anak ni Duterte pero hindi nila kilala personally or maybe yan yung mga ugali na gusto nila. Eh, hindi kami pareho. Yan kasi ang problema, no? Yung utak nyo kasi, you force your mentality on me. I don't like to be forced. I like to be left alone. Because hindi naman kasi ako ang tipo ng tao na nangunguna ako. 'Di ba? I don't go around like hitting. Ang problema kasi, when I speak truth about a politician, I get attacked by people who don't like him. Katangahan yun. Don't come for me if I have an opinion because I'm entitled to an opinion. Same way that you are entitled to you being stupid. 'Di ba? Ang daming katangahan na pinopost ng mga tao. I don't go around saying tanga sila. But if you come for me, I will come for you. I will serve you what you serve me. Kaya, why be against her? Uulitin ko, it was because of the kakampings. Diba? I had good reach, I still have good reach. Because the people who don't like me will find ways to listen to me. The people who don't like me will find ways to lie about me and talk about me. Kasi kung hindi ako yung pag-uusapan nila,
wala namang interesting sa mga walls nila. So they have to lie about me, they have to talk about me, kasi walang engagement kung hindi ako yung topic. So I still have good reach. And isa pa, yung mga taong gusto ako, agree kasi sa utak ko kasi gets nila kung sino ako. Gets nila yung mindset ko because hindi sila katulad ng mga kakamping noong 2016 at hindi sila katulad ng mga kakamping ng mga DDS ngayon. Yung mga tao na gusto ako, usually, they're the ones na hindi masyadong fanatic sa mga politiko. Honestly. Yung mga gusto ako, yung mga gets, yung oo, gusto nila yung Duterte, oo, gusto nila yung mga, yung si Lenny, pero wala silang pakialam masyado. Parang sa kanila, okay, yung leader, ganyan, pero, you know, hindi sila makikipagpatayan sa opinion nila. And most of all, they will not hinder me from having an opinion because I have a lot of them. So, uulitin ko. The people that cost Lenny her election were her own supporters. They deserve to be put down a notch. Kaya tingnan mo ngayon, yung mga kakamping. Di ba? Kaya tama yung mga sinabi ng mga kakamping na, o tinalo nyo kami, tapos ngayon kakailanganin nyo kami. Totoo yun. Tinalo talaga namin ang mga kakamping kasi deserve. Deserve. Di ba? Had you been better, kasi hindi kasi pwede na yung sinusuporta nila for good governance, but sila hindi good people. Ang babastos din eh. Kaya tingnan mo, nung natalo, kumalma. Di ba? Parang nilagay sa lungga niya. Ako kasi ganun yung prinsipyo ko eh. Di ba? If you're nice to me, I am nice to you, be. Best friend. Pero gaguhin mo ako, sira mo ka mo. Di ba? Para kumalma ka. Para alam mo yung lugar mo against me. Because don't come for me kung ayaw mo talaga that you are served the same shit that you put out. Kasi ganun yung personality ko. I always give people what they give me. I always, return the energy being given to me. So yung mga kakamping after natalo, edi kumalma. Edi nanahimik. Diba? At saka siguro, in a way, nagets nila. Diba? That the talo, yung pagkatalo ni Lenny, yung masakit na pagkatalo ni Lenny, kasi, oh my God, we really crushed you to the ground. Diba? Yan, that part, I will also accept that. Diba? That I did that. I crushed those bullies of mine to the ground. Kasi yung mga grabe na bastos against me, ayan, tumameme, kumalma. Ganun kasi dapat yun. Ganun lang kasi ako. Okay? And I hope that's clear, ha? Kasi I will use my reach to my advantage, not to yours. I will use my reach to what I feel deserves it. PRRD deserved it. His children do not. Tas pinagpipilit ng mga DDS because they want to use me like they used me before. At sasabihin pera, I know, libre. It's so libre to put people in their place. And isa pa, karma din yan, mami. Ang nangyari kay Lenny, noong 2022, karma yun sa kabastusan at kabulastugan ng mga supporters niya, ng mga kakamping. Kaya etong 2028, sinabi ko rin to sa mga DDS, huwag masyadong confident. Huwag masyadong feeling na ganyan pa kayo karami because remember, with what Sara did to BBM, she lost a huge number of the people that made her VP. Kasi sasabihin niya that, siya nagpapanalo kay BBM because may 1 million na lamang siya sa votes kay BBM. Pero hindi niya maa-achieve yun na siya lang mag-isa kasi hindi naman siya yung tatay niya. Yung tatay niya, yun. Yung panalong yun. Kasi talagang from ground up, 20-something years of hard work ni PRRD in Davao City ang nagpapanalo sa kanya. Ang magpapanalo sa 2028, kay Sara, yung pagka-Duterte lang niya, nothing else. Kung hindi siya Duterte, she's jack shit next to Lenny. Sa totoo lang ha. So, let's be honest here. So, yun lang. Good morning.